Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago yan, narito muna ang senatorial preferences for 2025 election at pumapangalawa po dito si Tito Sotto. Talagang napakalakas po niya sa tao ha, and syempre palaging sa survey pasok po siya sa top 5, hindi po siya bumababa doon. Ibig sabihin, sigurado na ang pagkapanalo nitong si Tito Sotto. Kaya kabi-kabila po ang paninira sa mga Sotto para syempre mapabagsak ang Sotto. Kabilang dito itong si Mayor Vico Sotto po ng Pasig. Samantalang bukod sa umiyak si Kimpi De Leon at may revelasyon sa kanyang ama doon tungkol sa pagkikita po nila, meron pa siyang naging statement tungkol dito po sa Pepsi Paloma case na kung saan ay binubuhay na naman ngayon ng isang direktor. So nagkomento po siya tungkol dito mga Kadabarkads. So narito po, basahin natin. Kimpi De Leon nalungkot po na binuhay ulit yung kaso tungkol kay Pepsi Paloma. Sabi dito na hinga ng reaksyon si Kimpi De Leon tungkol sa nabubuhay na namang issue sa yumaong sexy star na si Pepsi Paloma dahil sa bagong pelikula ni Daryl Yap na The Rapist of Pepsi Paloma. Nadadawit na naman kasi ang pangalan ng ama niyang si Joey De Leon, gayon din si Vic Sotto at ang yumaong si Richie Di Horsey. So, nakausap po ng entertainment press ang aktor sa MediaCon kahapon ng GMA upcoming afternoon series na Prinsesa ng City Jail. At aniya, wala siya sa posisyon na magsalita pa tungkol dito dahil wala naman daw siyang alam tungkol sa issue. Sabi po ni Kimpi De Leon, I'm not in the position to say anything about it kasi honestly, ako wala naman akong alam dyan. Hindi ko rin alam mga punot dulo nung araw na nangyari ang mga ganyan. Ito po yung simula ng aktor. Pero aminado siyang nalulungkot din siya na binubuhay pang muli ang kasong tapos na. Ano ba naman tong nangyayaring to? Parang bubuhay na naman nila yung issue dati na tapos na yun. Wala namang ebidensya kesyo ganto. Ako ay rather stay quiet. Kasi mahirap kasi ani Kimpi. Nang unang araw niyang narinig na may pelikula tungkol kay Pepsi, ay ipinagtaka rin niya kung bakit. Sabi daw po ni Kimpi, bakit kailangan nilang gawin to? Dahil ba eleksyon? Dahil si Tito Sotto, di ba tatakbo? Kung baga nananahimik na pare-pareho, ba't kailangan pang buhayin pa yung mga ganitong tapos na? Kung baga patay na, bubuhayin mo pa. Hayaan na natin sa hukayan, aniya. Dagdag pa ng aktor, ako medyo nalulungkot lang kasi nananahimik yung mga tao tapos bilang may pasabog na ganyan, sana alamin muna nila, 'di ba? Pero wala ganun talaga. When asked kung nagkausap na ba sila ng ama niya, ani Kempoy, ay hindi nila pinag-uusapan ng ganitong bagay lalo pa nga't kababati lang nila last year. Kailan lang kami nagbati ng tatay ko, so ayokong mabahira na naman na kung kailan kami 4 to 5 years kaming hindi nagkausap. So yan po yung isa pang statement nitong si Kimpi De Leon tungkol diyan sa binubuhay muli na issue tungkol kay Pepsi Paloma. Samantalang, dalawang anak naman po ni Bossing Vic Sotto ang nagluluksa dahil sa pagpanaw ng asawa po ng kanilang ina. Walang iba kundi po si Ma'am Dina Bonaby. Sabi kasi dito sa balita, Dina Bonaby nagluluksa sa pagpanaw ng asawang si Devi Saveliano. Sabi dito, pumanaw na ang asawa ng batikang aktres na si Dina Bonaby. Diba, ina po ito ni Danica Sotto, ni Oya Boy Sotto, na si Agriculture Undersecretary Deogracias Victor D.V. Barbers Seveliano, na maalam sa Seveliano kaninang tanghali base sa post sa mga anak niyang sina Patch at Marie Seveliano. Binahagi ni Marie Seveliano sa kanyang Instagram post ang larawan ng
ikasal siya kasama ang amang si Ginoong Victor na ang caption ay I love you so much, Papa. So, eto po ang pagkakapost niya. Di monto kunain mga malipatan kaingga tumpal tanem. I love you so much, Papa. Ilocano song meaning huwag mong sabihin na makakalimutan kita hanggang kamatayan. Ang post ng isa pang anak na si Patch Singson sa kanyang IG. May mga larawan ding magkakasama ang mga anak at apo ni na Ginoong Victor at Dina sa previous marriage nila. Walang nabanggit ang pamilya ni Sevillano kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ikinsal naman si Dina at Ginoong Victor noong 2012. Samantalang maraming nagulat sa pagkawala ni Ginoong Victor dahil 6 days ago lang ay nagpost pa si Dina ng video habang nasa bakasyon silang mag-asawa. So sabi po doon, Happy New Year everyone! May your blessing for 2025 be as grand and as beautiful as Mount Fuji. Cheers! Ang nakasulat sa caption. So ang daming bumati daw sa mag-asawa dahil maganda ang panahon at nagpakita ang Mount Fuji na kadalasan ay hindi ito masyado nagpapakita, pero sa kabilang banda ay marami po ang nakidalamhati sa mga naulila ni Ginoong Victor Sevillano kasabay ng kanyang panalangin si kakatahimik po ng kaluluwa nito. And nagbahagi din po si Danica Soto ng message at pamamaalam po dito po sa asawa ng kanyang ina. Sabi nga po ni Danica Soto, Thank you, Tito Devi, for being a loving husband to Mom and a wonderful stepdad to us. We will miss you. And makikita po dyan yung pray hand na emoji, tapos emotional, tapos broken heart. So, si Danica Soto din po ay nagluluksa po sa pagkawala ng kanyang stepdad kasi naging mabuti pong stepdad ito sa kanila. So, alam naman natin na napakasakit. Ito yung napakasakit na part, no? Yung magpaalam, yung partner sa buhay or yung asawa or yung kaanak, 'di ba? Kahit sabihin natin na hindi totoong ama ni Danica Soto 'yan or ni Oyaboy Soto, syempre naging parte na din po 'yan ng pamilya po nila, 'di ba, ni Oyaboy Soto. And naging mabait at naging mabuti po ito sa kanila, 'di ba? Kasi nakakasama po nila 'yan syempre sa tahanan, 'di ba? So ito po yung tumayong stepdad nila. Pero syempre, hindi ibig sabihin na dahil siya ang tumayo na bilang stepdad, ay pinapabayaan na ni Bossing Vic Soto yung mga anak niya kay Ma'am Dina Bonavi. So, hindi po, no? Dahil itong si Bossing Vic Soto, kahit hindi po sila nagkakasama ni Ma'am Dina Bonavi, 'di ba? Hindi po siya nakakalimot sumuporta sa kanyang mga anak sa labas. Talagang sinusuportahan at tinutulungan po yan nila Bossing Vic Soto. So kami po ay nakikiramay sa pagpanaw po ng asawa ni Miss Dina Bonavi.